Yan ang tunay na kayamanan na dapat alam ng ama at ina ng tahanan. Kaya lumaking wala sa tamang pag-uugali o sa wastong pag-uugali ang mga anak. Kapagkat hindi yan ang isip ng ama at ina ng tahanan na dapat nung maliliit pa, nadala na yan sa Diyos. At ngayon may gawain ganito. Nasumpungan nyo na. Wala pa rin. Nasaan yung ibang ama at ina na nakarinig ng tinig na ito? Wala. At wala dito ang kailangan nila. Andun sa ibang lugar. Nandun sila. Kung ayaw nyo maniwala na ang Diyos ay narito, darating ang takdang araw, malalaman nyo. Nagsayang kayo ng oras. Di kayo naniwala. Di kayo gumawa. Hintayin nyo yung tamang panahon. Sabihin ng Diyos, ang lalapit lamang sa akin ay yung mga nakinig ng tinig ko at nagsagawa ng ayon sa nais. Praise the Lord! Amen! Di madali na mga kabataang narito ay matrain ayon sa nais ng Diyos. Di madali, sabat maraming hadlang. Unang-unang hadlang ay ang mga manila sa buhay. Pero doon sa mga kabataan na nagsisikap, gaano man kahirap, tandaan ninyo ito. Ang pangako ng Diyos na hindi kayo iiwan at hindi kayo pagbabayaan. Praise the Lord! Amen! Minsan pa, tingnan niyo ang mata ng babae. Kapag lumapit ang babae sa inyo at tiningnan kayo, tumingin din kayo. Sapagkat hindi ang babae ang nakatingin, kundi ang Diyos. Na nagsasabi, anak, mahal kita. Mahal mo ba ako? Praise the Lord! Amen! Kung alam niyo lamang na nakatayo dito sa harapan ay hindi talaga ang babae. Lahat kayo ay tutulo ang luha. Lahat kayo hihingi ng tawad. Lahat kayo ay magsasabi, Panginoon ko at Diyos ko, patawarin mo ako. Kung alam niyo lamang na nakatayo sa unahan ay hindi talaga ang babae, ngayon pa lamang ay sasabihin niyo na nagagawa na kayo ng mabuti sa kapwa niyo. Ngayon pa lamang ay sasabihin niyo na, Diyos ko, pag mo akong iiwan, huwag mo akong iiwan kahit kailan. Ikaw ang aking kailangan. Lord, amen! Lord, amen! Ganun pa man, doon sa mga nakakaalam nang nasa unahan ay hindi nga ang babae, kundi ang Espiritu ng Diyos na nakalukob sa babae. Makinig kayo. Wala kayong pagsisisihan. Gumagalaw ang Diyos, sapagkat buhay ang Diyos. Praise the Lord, amen! Malaki ang mundo. Malawak ang mundo. Pupunta ang lingkod sa
sa ibang lugar. Mangyayari ang plano ng Diyos. Mahahayag ang tinig na ito. Praise the Lord! Amen! Kung tatawagin ko si Grace sa unahan, sino ang hahawak ng camera niya? Si Grace, tandaan niyo to. Mawawala ang lahat ng mahal sa buhay ni Grace. Pero si Grace ay mananatiling nakatayo kahit kailan. Kapag ipinaglaban ng tao ang Diyos, ipaglalaban din ng Diyos ang tao. At si Grace, kung papaano nakita niya na ipinaglalaban ng babae nito ang Diyos, si Grace ngayon pa lamang gano'n na rin ang kanyang ginagawa. At kung papaano hindi iniiwan ng Diyos ang babae nito na nasa unahan ninyo, si Grace kailanman ay hindi rin niya iiwan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Sino ang ipinaglalaban niyo? Ang sarili niyo? Ang yaman niyo? Ngayon, dapat lumabas sa bibig niyo ang mga katagang, Panginoon, ikaw ang aking ipinaglalaban. Kung yan ang nais niyo, ang sagot ng Diyos ay, anak, dalawa tayong lalaban. Praise the Lord! Amen! Huwag niyo na subukan. Marami na sumubok sa babae. Kahit kahirapan, hindi niya uurungan. Kayong lahat ng mga nakarating dito at sa susunod na linggo ay wala kayo rito. Kawawa naman kayo. Sino kaya ang hinahanap niyo? Kayong lahat na mahihina ang loob. Kawawa naman kayo. Sino pa ang magbibigay ng kalakasan sa inyo? Kung ang Diyos na narito ay di niyo taglay, wala na. Sa lahat ng narito, magalak na kayo. Praise the Lord! Amen! Francis, ibigay mo yan. Lumapit ka dito sa unang. Magsikap kayo. Ang nagsisikap para sa Diyos, tinutulungan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Nang masumpungan ng babae ang tunay na Diyos, nagtanong din siya sa Diyos, Panginoon, totoo bang ikaw ito? Totoo bang ikaw ang tinig? Kapagkat kung hindi ikaw, mabuti pang kunin mo na lang ako. Kaysa mapunta ako sa impyerno. Ilan sa inyo kagaya din ng babae na nagtatanong kung totoo nga ba ang tinig? Sige, magtanong na kayo. Sumasagot ang Diyos. At ang sagot ng Diyos sa inyo ngayon ay, anak, naiintindihan ko kung bakit ka nagtatanong. Pero ganun pa man ay sasagutin kita. Anak, ako na nga ito. Nasumpungan mo. Praise the Lord! Amen!
Ayaw niyo ba ng ganito? Na ang Diyos ay nakaakbay sa inyo? Ayaw niyo ba ng ganito? Nasasamahan ka ng Diyos kahit saan ka pumunta? Ayaw niyo ba ng ganito? Na kahit ayaw mo, pag gusto ng Diyos mangyayari sa buhay mo? Ayaw niyo ba ng ganito? Napayapa ka, sapagkat ang Diyos ang nagsasabi, anak, ako ang bahala sa iyo. Lord, amen. Ayaw niyo ba ng ganito? Wala kang katatakutan. Wala ka nang aalalahanin pa. Kapag kasama mo ang Diyos, Diyos ang bahala sa lahat ng pangangailangan. Praise the Lord. Amen. Doon, sa mga mahihina ang faith, kung ganyan kayo palagi, hanggang pinto lang kayo. Paano kung sabihin ng Diyos na, anak, sige, buksan mo ang pintuan. Pero hindi mo alam kung ano ang nasa likod ng pintuan. Bubuksan mo ba? Bubuksan mo ba? Bakit mo bubuksan ang pintuan na hindi mo alam kung ano ang nasa loob ng pintuan? Meron ako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi na, anak, sige, buksan mo ang pintuan. Praise the Lord. Amen. Kapag Diyos ang nagsabi, kahit hindi mo alam kung ano ang mangyayari, sapagkat may tiwala ka, na kapag Diyos ang nagsabi, ay mabuti, susunod ka. Praise the Lord. Amen. At kapag sinabi ng Diyos sa iyo na, anak, gusto kitang makita sa sunod na linggo, pero may commitment ka na, malaking pera, ano ang gagawin mo? Pupunta ka ba dito sa linggo o doon ka pupunta sa pera na napag-usapan mo? Punta ko dito dahil sinabi ni Yahweh. Doon sa mga hindi kilala ng Diyos, kilalanin yung mabuti ang Diyos. Walang ginawang masama ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya bawat sasabihin ng Diyos at bawat iuutos sa inyo ng Diyos ay sa ikabubuti ninyong lahat. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag na kayo mag-alinlangan. Ang Diyos dito ay buhay. Ang Diyos dito ay sumasama sa tao na tumatanggap sa Diyos. At ang Diyos dito ang solusyon sa lahat ng pangangailangan ng tao. Lord, amen. Doon sa mga pumunta lang dito, kapag napilitan, salamat ka na rin doon sa nagpilit sa'yo. Doon sa mga pumunta rito, sapagkat obligasyon na pumunta rito, mag-isip ka. Nandito ka, hindi dahil sa obligasyon mo lamang yan. Nandito ka sapagkat ang Diyos ang tumawag sa'yo dito at ang Diyos ang kinakatampo mo rito. Praise the Lord. Amen. Ang dalawang kabataang ito na nandito sa unahan ay maaasahan na. Kung meron kayong kailangan sa kanila ay lumapit kayo, anuman ang problema at kung hindi nila kaya ay dudulog sila sa lingkod ng Diyos. So ang dalawang kabataang ito ay binibigyan ng pahintulot ng banal na Espiritu na kayo na mga nangangailangan